problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uuro, maski sa tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV ka na nag-akiray, thinking everything, walang imposible. Sa channel ikaw ay inspired, kaya natin to. Meron tayong pasyente rito, Panda yung tatak. Ganito klase guys, ito sigurado to aluminum ang motor at yung lata ang housing. So bagong bago pa to guys, 1 buwan pa lang. So umikot naman siya pero mahina. Number 1, tsaka maingay. Ayan o, pag tumatagal mas lalong umiingay daw, malamang naninikit yung bushing sa shafting. Ayan o, yan ang nag-complain na may-ari. Bumabagal siya pag matagal na, mga 10 minutes babagal na siya. Ayan, number 1 guys, o, tanong mo, mahina. Ayan, so sabi ko sa kanya, overhaul lang to, tingnan natin kung anong laman niya sa loob. Okay, standby. Ano, bagal. Tapos pag pinatay mo, ayan, hinto agad. Yan ang mga sinyalis ng naninikit na yung kanyang bushing sa shafting. So kailangan niya malangisan. Dahil itong ganitong klaseng motor ay aluminum, mabilis mag-init, so madaling matuyo ang langis. Okay. Set up lang natin yung ating camera. Okay, buksan natin. Bagong bago guys, oh. Yung mga ganitong electric fan ay mura, pero madaling masira. So pati yung ano nawala na, oh. Ganyan lock. Lagyan na lang natin ang lock mamaya. Atog na natin. Oops, mahal pa. Ganda tingnan, diba? Ganda ng forma. Maganda lang tingnan. Pero wala siyang tibay. Ayan. Oo, balik ko lang. Pero bago pa siya. Pakita ko sa inyo guys, mamaya puting-puti ang bulak niyan kasi ganyan. Sigurado yan. Ito kulay tanso pero aluminum yan. Hindi yan tanso. Pakita ko sa inyo tayo. Ayan o. Tuyo-tuyo. Tapos yung ibang part wala pang bulak. So dadagdagan na lang natin yan para medyo ito nanikit to. Ayan o. Kumapit na yung kaya muna natin kasi baka matanggal pa yung usig. Pag ganitong huwag yung percent pag matigas kasi pag natanggal yung lock, tanggal yung bushing, at magbabaklas pa kayo ng pinakang lock. So, magawin lang natin konting penetrating para pumalas siya. Ayan o. Kumapit yung shafting sa bushing. Ayan o. Yung gumalaw na. Yun. Ayan o, itim na itim. Ayan o. Yun tuyo guys. Tapos, tingnan natin kung okay pa to. Kung okay pa naman. Ayan o. Pwede ba? Gayain lang natin ng konti. Gayain lang natin ng 1,000 shafting. Sobrang init yan kaya ganyan ang kulay. Ito yung napatin lang sama-sama na. Wala pa naman uka. Ayan o. Dito pakinis sa likod. Harap kumapit. Ganda pa sa likod. Dito lang may tama na konti. Ay init. Kaya nagkaroon ng discoloration ni shafting. Ayan, okay na yan. Makinis naman o. So dito, gagawin natin dito ay linisin natin yung loob ng bushing kasi kung mangitin ko, sigurado yan. Meron din sa loob dito. So lihain lang natin din to. Putin lang natin to. Para mag-ihatin. Ito, natin lang ito. Hindi pa ito nila. Ayan, gano'n. Hindi lang yan. Sige natin ito. Ang magaling mga kalawang.
Yan, hindi natin isang bulo natin. Makakatid, makakatid sila guys. Kaya natin. Pagkasa ng bit, gusto nila. Yan. Gusto nyo tumagal ang buhay ng electric fan nyo, ganito rin gawin nyo guys. Kahit na hindi lata, kahit may aluminum, kailangan kasi may maintenance ng electric fan. Every 3 months kung kaya nyo linisin, lagyan na langis, maganda. Sinisingitan ko yung mga bakanting tipid na tipid sa bulak. Pag ganitong aluminum kasi ang motor is madaling mag-init. So ang tendency siyempre, natutuyo yung langis dahil sa init. Hanggang bumagal, hanggang tumigil na lang. Lahat ng electric fan may maintenance na langis. Kunti lang, manipis lang, huwag natin masyado kapalan. Parang ano lang to, alalay lang sa langis. Yan, ito natin ang langis. Tignan nyo guys ito sinasabi ko. Dahil ito nakaipit lang, ayan yung tatlong paa na yan, nakaipit lang yung bushing. So, kahit damihan ko ito na langis, tatapon lang yan sa gilid. Yan, pag silip-sip nyo yan, tatapon lang yan dyan. So, sobra, pupunasan na lang natin mamaya. Yan, kumpara natin yung aluminum ang housing, kumpara dito sa lata. Yung lata kasi, nakaipit lang yung kanyang cover ng bushing, yun ang umahawak niyan. So, pag ganito, kahit damihan nyo yan, lalo pag uminit ang motor, lalo nga sabi ko sa inyo, mabilis uminit to. Yung kulit tanso lang yan guys, pero hindi yan tanso. Aluminum yan, pag kinis-kinis mo yan, lalabas agad yung puti niya, puputi siya. Ayan, ang gaan-gaan yan So ayan tumatapon na Hindi siya na, konti lang yung may stock doon sa pulak. Mabilis pa mag-uinit to. Siyempre, pag uminit, lalabas na yung langis, lalo siya tatapon doon. Ayun, tumulo mo sa gilid. Ayun. So, yan kaya hindi maganda. Hindi kagaya nito. Diba? Buo. Tapos may lock yan. Pag damihan mo ng langis, hindi siya tatagas dito. Baka yung mga bagong napadaan sa akin dito. Ayan, may mga bakante sa ayun Pupunuin natin ng bulak yan. Ayun, kita nyo, kulay lata yun Ito, dito sa kabila may bulak, dito bakante. Paikot yan, may mga bakante yan. Ayun, bakante rin sa kabila. Ayun, lumabo na yung camera ko. Uy, ayun. Yan, bakante, meron din dito sa kabila. Basta, malabo yung camera ko. Yan siya na guys, nakakahilo. Naka-zoom in kasi. Yan. So, ito lalagyan din natin ng bulak. Kunti lang. Kung wala kang ginagawa, gawin nyo. Huwag nyo na hintay yung gumagal ang ikot. Ang tama lang kasi sayang lang Tatapon din lang sa gilid yan. So, pag na-sure natin na basa na yung bulak, tama na. Ito lagyan din natin ng langis ng gitna. Maganda yung likod. Ayan. Iyan natin. Zoom out natin. Dahil di nyo na makikita yung ginagawa ko. Yan. So, yun na. Tapos na yung ating paglalagay ng langis. Assemble na natin. At ito, pag pumunta kang fuse, napakahirap gawin kasi malutong na yung mga wire niya dahil aluminum lang siya. Maggalaw mo lang na konti putol at mahirap idugtong yun. Kaya na-obliga replace motor na lang. Na-advise ko na kung masisira ang motor, hindi ganitong klaseng housing. Pag yun ang paggawa, bili na lang kayo ng medyo ayos-ayos na brand. Kasi sayang lang. Kahit na tanso na yung bagong rewind, dahil nasa oil system naman yung problema, wala. Matutuyo din na lang Sira din motor kagad, i-overheat. Sayang lang kasi yung motor na bibili nyo na bagong rewind. Although tatagal yung kasi tanso, pero as in tatagal na hindi kagaya ng mga branded na maganda yung housing. Siyempre yung customer, hindi naman nila alam yan. Sa nakita nila, bago, modelo, mura, yun sila. At siyempre yung budget, hindi mo rin masisi. Pero kung alam nila, mag-iipon na lang sila kung pandagdag. Sa mga customer kasi hindi naman nila alam. Hindi sila mag-aakalang masisira ng isang buwan lang. Bago. Yan. So pag ganyan, gaya na ginagawa ko pang bagong tornilyo, medyo magaling pa yan. Medyo
baka madagdagan ng konti ng swabe. Yun, revealing siya. Yan. So, testingin muna natin, saksak natin. Ayun. Malakas pa kapastor niya kasi di ko mapigilan. No? Okay, 2, 3. Okay. So, bira na natin. Ngayon natin ito punasan. Ako, sipin. Ako na sakit. Okay. Lagyan natin ng lock to. Hindi mo walang lock. Okay, testing guys. Lagyan mo natin pala natin ito. Testing number 1. Oh, so, bilis ng ikot, diba? Yung buwelo niya, diretso. Kanina kasi, pag pinindit mo yung number 1, matagal. Delay siya, delay. Ibig sabihin, pag ganun, natutuyan siya ng langis. Pag ganun nararamdaman siya, electric pa nyo, huwag nyo nang pilitin. Kasi, lalala ang problema, lalaki gastos nyo. Pag nasunog ang, pag nasira ang motor, lalo ganitong klase, mas maganda pa bumili lang ng bago. Number 2, huwag natin muna i-swing. 2, may power, may persa na yung hangin niya. Number 3, may tunog na. Kanina, hangin lang, nahugot. Yan, okay na yan. Hindi na sasaksak. Nahugot sa saksak na din. Ayan, maraming salamat guys sa pagkasama niyo sa akin sa pag-repair nitong Panda brand na electric fan. Desk fan na wala pa isang buwan, halos isang buwan. Wala, pero sabi ng may-ari, wala pa raw isang buwan eh. Ayan, sira na. Hindi naman sira actually. Bumagal lang ang ikot. Yun ang reklamo ng customer. So, ang ginawa natin siyempre, in overall, langis lang na wala tayong pinalitang pyesa, langis lang. At dagdagan natin ang bulak. Ayan, Batski TV. Bye-bye!